presence of Philippine National Police Women and Children Protection Center, Assistant Director Isagani Katizanan. Thank you po, sir. And of course, kay General Portia Manalad, maraming salamat po sa inyong dedikasyon para masugpo ang online baby selling at masigurong ligtas at protektado ang ating mga kabataan. And pagbati din po sa ating pong mga kasamahan dito sa National Authority for Childcare. Magbo-birthday po bukas, Assistant Secretary for Operations and Services, ASEC Luena Makalintan. ASEC for Administration and Finance, Attorney Erickson Luz. Director Imelda Ronda. Director Christine Padilla Antolin. At sa ating pong mga division heads na dyan po sa likod ngayon, Ms. Gina Escalante, Alternative Child Care Division, Ms. Rosalie Preclaro, Domestic Adoption, and Ms. Irene Fagayan for Intercountry Adoption. And regarding naman po sa ika-4 na Philippine Adoption and Alternative Child Care Week ngayong Hunyo, we are encouraging the public to go out and participate in the different events which already started last June 14. So sa iba't ibang rehiyon po yan ng bansa. The NACC along its 16 Regional Alternative Child Care Offices o yung RACOS po na tinatawag namin has conducted the nationwide bisikleta and fun run for a cause and will be conducting adoption and foster care forum and help desks and other public events to gather families, support groups, adoption and foster care champions, and child welfare experts. So noong Sunday po, June 15, umabot po ng 1,100 ang nag-pre-register, pero ang dumalo po sa atin dito sa NCR ay 700. So it's still a good thing kasi more and more people are becoming interested in advocating our program. So marami-rami na rin po ang nare-reach ng NACC, kaya masaya po kami dito. At nakasama rin po namin sa event na yon si Police Brigadier General Portia Manalad and the PNP-WCPC, si ARTA Secretary Ernesto Perez, at yung aming mga NACC ambassadors sa si Ms. Julia Clarete and Ms. Claudine Barreto na isa rin pong adoptive parent. So nationwide, almost 7,000 po ang nag-participate sa aming bisikleta and fun run for a cause. So we are very happy because every year, parami po ng parami yung sumasali at sumusuporta sa aming pong mga programa. So ginagawa po natin ito upang may angat ang antas ng kaalaman ng publiko patungkol sa kahalagahan ng legal adoption at iba pang uri ng alternative child care kagaya ng foster care, kinship care, family life care, residential care. So mandated po ang NACC kasama ang media at iba pang sektor na ipagdiwang ang AACCW tuwing ikalawang Lunes ng Hunyo kada taon per Republic Act No. 11642 or the Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. So ngayong taon po ang tema po natin ay Hope and Home for Every Child. Ito po ay isang paalala sa ating lahat na bawat bata ay may karapatan sa isang ligtas at mapagmahal na pamilya. At kailangan nating pagtulungan na patuloy silang magkaroon ng pag-asa para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. So let us give hope and home for every abandoned, neglected, dependent, surrendered, foundlings, orphaned, abused, and exploited children. So patungkol naman po sa issue ng online baby selling, patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police Women and Children Protection Center upang sagipin po ang mga batang ibinibenta sa Facebook, pati na ang pagtakip sa mga walang pusong individual na naaati magbenta ng bata na parang ordinaryong mga gamit lang at kulang na lang i-lifestyle na nila itong mga batang to. So mula 2023 nang una namin itong may report, meron pong 23 Facebook groups kung saan lantaran ang pagbibenta ng bata. So sa ngayon, meron pa rin 12 Facebook groups na patuloy pa rin ang nagbibigay plataforma sa mga pagbibenta at bumibili ng bata. Actually, nabawasan na po ito ng mga nakaraang buwan. Nasa 4 na lang po ito. Pero naging 12 na naman po ngayon dahil kada delete po sa kanila ay gumagawa ulit ng panibagong mga Facebook groups.